sa naging pagkatalo ng Dallas Mavericks kontra Boston Celtics sa Game 1 NBA Finals. Naging malaking factor nga sa game na ito ang former All-Star na si Kristaps Porzingis. Dahil sa unang quarter pa lamang ay instant impact na kagad ang kanyang ipinapakita sa kanilang team. Dahil hindi nga magawang makapag-execute ang Dallas Mavericks sa loob ng pinta dahil sa napakasulido nga nitong depensa. At talagang nahirapan nga din ng Mavs kay KP dahil wala talaga silang panapat sa player na ito. Kaya naman sa loob pa lamang ng 6 na minuto ay nagkaroon na kagad dito ng 11 points sa 3 blocks. At na-outscored nga din nila ang Dallas sa unang quarter 37-20. At matapos lamang ng napaka-impresibong performance sa first quarter ni KP, nagising na nga din ang former All-Star na si Jaylen Brown. At talagang pinauulanan nga nila ng tres ang Dallas Mavericks. At nagawa na nga din nilang mapalubo sa 21 points ang kanilang lamang. At dahil nga yun sa pagiging dominante ni Kristaps Porzingis at Jaylen Brown sa first half. Well, sa naging second half naman ay nagkaroon nga ng malaking run ang Dallas Mavericks sa pangunguna ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Ngunit patuloy pa rin ang mainit na opensa ng Boston Celtics. Kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanilang kalamangan hanggang fourth quarter. Well, sa naging pagtatapos nga ng game na ito ay nakapag-combine si Kristaps Porzingis at Jaylen Brown ng 44 points. At 6 na players nga din ang nagkaroon sa kanila ng double-digit scoring. Kaya naman mapait-pait nga sinapit ang Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals. Ngunit sa Dallas Mavericks ay nagkaroon pa rin ng double-double performance si Luka Doncic matapos siyang magkaroon ng 30 points, 10 rebounds at 1 assist. Habang si Kyrie naman ay nag-struggle sa game na ito dahil nagkaroon lamang siya sa loob ng 36 minutes of playing time ng 12 points, 3 rebounds at 4 assists. So sa naging overall performance nga ng magkabilang team, naging advantage talaga ng Boston Celtics ang mahabang pahinga ni Kristaps Porzingis nitong playoffs. Dahil nang makabalik nga siya kanina sa final sa kanilang lineup, nakita natin na wala talagang sagot ang Dallas Mavericks. At kahit na nga mismo si Gafford at Lively ay kinakain nga lang niya sa pinta. Dahil sa simpleng fake nga lang ni Kristaps Porzingis sa 3-point line ay agad na nga kumakagat ang dalawang center na ito. Kaya naman agad ngang nababasag ni KP ang depensa ng Dallas Mavericks. Ganun pa man ay aabangan na nga lang natin ang magiging adjustment ni Jason Kidd sa Game 2 ng Finals. Dahil kung nahirapan nga sila kanina sa Game 1, siguradong malaki nga ang gagawin nitong pagbabago sa kanilang lineup. Lalo na't mismatch nga ang lahat ng bumabantay kay KP sa kanilang naging game. At habang ang former defensive player of the year naman na si Draymond Green ay mukhang mapapasubo sa Celtics. Dahil nung makatapat nga nila ito sa Finals noong 2022 NBA season, hindi pa nga ganito kagaling ay pinapakita ng potensyal ng Boston noon dahil wala pa nga sa kanilang lineup si Jrue Holiday at Kristaps Porzingis. At ngayong todo suporta ang former defensive player of the year sa team ng Dallas Mavericks, mukhang parang mag-iiba nga ngayon ang takbo ng series dahil nakita naman natin kanina na talagang walang naging sagot ang Dallas Mavericks sa performance ni Jaylen Brown at Kristaps Porzingis.